Huwag nang magduda, bagkus maniwala. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 20, verses 19 to 29, and I read it for you. When it was evening on that day, the first day of the week, and the doors of the house where the disciples had met were locked for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained." But Thomas, who was called the twin, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger in the mark of the nails, and my hand in his side, I will not believe." A week later, his disciples were again in the house, and Thomas was with them. Although the doors were shut, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands. Reach out your hand and put it in my side. Do not doubt, but believe." Thomas answered him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have come to believe." Mapalad ang mga taong hindi ako nakita, ngunit sila ay nananalig sa akin. Ito po ang huling salita na narinig natin kay Jesus sa ating binasang ebanghelyo sa araw na ito. Mapalad ang nananalig. Gaano na po kalalim ang ating pananalig kay Kristong muling nabuhay? Gaano na katatag ang ating pananampalatayang si Kristo nga ay nabuhay para sa atin? O katulad ba tayo ni Tomas na maraming katanungan sa buhay, minsan pa ngayon nagdududa? Alam niyo po, ang pagdududa ay isa na siguro sa normal at makataong gawain na ating nararamdaman. Nagdududa tayo. Ito'y dumarating sa atin. Ngunit ang taong hanggang sa pagdududa na lamang ay hindi lalago sa buhay. Oo nga't normal ito. Bagkus hindi tayo ginawa para magduda sa lahat ng bagay. Bagkus ang malaman ang katotohanan ang siyang ating pangunahing gawain dito sa mundo. At sino ba ang totoo at pinagmumulan ng lahat ng totoo dito sa mundo? Walang iba kung hindi si Kristo. Sinabi ni Jesus, "Ako ang buhay at ang katotohanan." Siya ang pinagmumulan ng katotohanan. Sa mga panahon po na tayo ay nagdududa, magtungo po tayo kay Kristong walang duda. Siya ang katotohanan. At kung nangangailangan tayo ng pruweba tulad ni Tomas, na kailangan pa nating ipasok ang ating mga daliri sa kanyang mga butas ng kamay, paa at tagiliran, huwag kang mag-alala. Sapagkat kay Kristo, lahat ay iyong masusumpungan ni hindi na kailangan ng patunay. Sapagkat ang dakilang patunay ng Ama ay si Kristo mismo na muling nabuhay para sa ating lahat. Pagdudahan po natin yung mga gumagawa ng masama. Pagdudahan po natin ang ating mga ginagawang kasalanan. Ito ba talaga ang dahilan kaya ako nabubuhay dito sa mundo? Yun ang pagdudahan natin. At kapag nakita natin hindi,
abay magbagong buhay tayo sapagkat tayo po ay umiiral dito sa mundo para sa tama, para sa totoo, para sa tamang daan. At iyan ay makikita lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Nawa katulad ni Tomas, hindi tayo matapos sa pagdududa, bagkus lumabong ang ating pananampalataya at magawa nating sabihing, My Lord and my God. Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo, kayo po ang aming Diyos na sinasamba. Kayo po ang katotohanan at sibol ng kabutihan. Sa mga panahon na kami po ay nagdududa, naway paigtingin, patibayin at palalimin ang aming pananalig sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po i-just search Father Fiel Pareha. God bless you po.